Whee! Yeah, what is up mga fanatics? Sana masarap ulam niya ako ng buhay sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga tol. Samahan niyo ako, papasok na naman tayo. Trabaho para may panggas ako tsaka may pang vlog ako. Dito tayo ngayon sa may No-Mo Avenue. Tagos tayong Molino Boulevard. Ano ba itong balaklava na to? Parang hindi balaklava. Nalalaglag kasi sa mukha ko guys. Parang uulan pero goods lang, may kapote naman ako eh. Pero tinatamad pa din ako. Actually naambon-ambon na ng kaunti. Pag ambon ay madami, yun ay ulan na. Sana hindi na magloko yung ano ko, yung gulong ko sa likod. Laging napaplat guys. Hindi pa ako nakapagpalit ng interior na malaki. Ang nakalagay dito ngayon ay Leo Tire 3.0. So masyado maliit yun para sa 130 by 80. At least 3.25 or 3.50 sana. But anyways, dahil natural rubber ang Leo Tire, dahil natural rubber ang Leo Tire, ito ay baba natin lang, mag-stretch. So bili na kayo ng Leo Tire. Leo Tire pa ka naman. Pwede magsaing eh, 150 seconds, 160 yan. Pero basic yung 100 kph kay Miko guys. Agay. Ay malalim naman. Agay. Grabe yung hangin. Lakas. Green Central. Iba pa yung Green GS. Wait lang, naluluha ako Ang tulin ng motor ko. Nagutom ako. Ano ba pwede natin pag-usapan habang papunta ako ng ospital? Yo guys, Miko is 25,880 kilometers as of August 27, 2026. So I bought this motorcycle last 2022 of December. So going 4 years na rin si Miko. And owning this motorcycle for 4 years is very fun. Kasi napaka low maintenance ng motor na to. At ito yung motor na naniniwala akong isa sa pinaka malakas and pinaka-refined sa kategory niya na China bike, 2-valve, 150cc engine, carburetor type. Ang ganda ng engine neto kasi ang laki ng valves. Yung piston 62mm dome type piston, high compression engine for 12:1 compression ratio. Tapos yung camshaft profile niya, malakas yung low end torque pero hindi nagpapahuli sa duluhan. Kaya lang yung 5th gear niya medyo bumababa yung RPM. Yun yung kinompensate natin by putting a larger carburetor. Tapos finid natin ng mas maraming gasolina pero hindi sobrang rami na nagiging nagiging matakaw sa gas. Hindi, matipid pa rin tong setup ko. So yung setup ko pala ay naka 28mm carb, naka racing ignition coil, naka tri-electrode Sobco spark plug. So far this is very good sa stage 1 level. Sa stage 1 ng pag-upgrade ng makina nito, wala akong ginalaw sa loob.
Pero bala ko pa siyang ipaport and polish sana. Pero solve na ako eh. Hindi ko na nga malampasan yung 100 kph. Lakas din ng torque. Minsan nagda-dragging na lang kasi hindi na kinakaya nung lining ko. Actually yung lining ko palitin na din naman talaga sa ganito kataas na milyahe. What could I have asked more kung nasasatisfy niya naman yung needs ko dito sa city driving and yung mga long rides natin na nagre-require ng power para hindi ka ganun din kapagod and hindi din ganun kapagod yung motor. Para sa akin goods na goods tong motor na to. And ayun, dati 'di ba na-aksidente tayo gamit to. If bago ka lang sa channel ko, pwede na nyo i-check sa YouTube ko. Last 2023 I've been into a vehicular accident gamit tong si Miko, and it cost me my femur na mabali. Pero ngayon okay na ako. Bali yung buto ko sa hita, recover ako ng 1 taon. After 1 year of recovery, yun, na-restore naman natin si Miko and nagamit pa din naman natin siya. Ganun pa din, walang pinagbago sa engine, malakas pa rin. So far so good. Bayad ko na rin to si Miko. Ano na to, cleared na to, cleared. And yun nga, focus na lang tayo sa looks niya. Unti-unti akong nag-iisip ng konseptong gagawin sa kanya at kung ano yung nababagay sa paggagamitan ko. Kasi I am more on function. So mas lamang yung functionality ng konseptong pipiliin ko kaysa sa looks lang and taste pogi. Kaya ngayon ito, scrambler, gutter gaming, Rene gutter go nya, joke lang. Isa naman sa pinakaayaw ko sa motor na to na wala naman ako magagawa is yung yun, pagpapasok ako sa work kailangan naka-civilian muna ako kasi matalsik siya. So ba matalsikan lang yung uniform ko. Unlike pag naka-scooter ka, 'di ba? Protektado yung paa mo. Kasi may leg shield ka. Pero pag ganito yung motor mo, wala guys, you have to accept the fact na matalsik talaga siya. Then may mga parts kasi siya na parang sa ngayon ay siya lang ang meron and medyo mahirap hanapin. Though dahil meron naman na tayong mga online shops nagagawa ng paraan. Yung mga parts na sinasabi ko, yung katulad ng sprocket set, minsan may mga katulad siya, kaso bubutasan mo pa ng mas malaki kasi hindi sukat dun sa butas na meron siya. Pero nagagawa ng paraan and hindi naman siya ganun kalaking factor na sobrang laking modification na gagawin mo. No, kakasya at kakasya naman siya. Unahan ko lang to. Other than that, mga consumable parts na para sa kanya lang, the rest are available in the market. Kasi yun nga, common engine naman siya. Yung platform ng engine niya may mga pinagagayahan naman. Siguro sa engine ano din, yung mga camshaft may katulad pero iba yung sukat. Tapos iba yung lift, ganun. Tapos yung mga rocker arm, yan. Pero sa sobrang dami ng motor na nailabas na ganito, marami din yung mga nasiraan, hindi na itinuloy, nagpa-parts out na lang. Those are available online sa marketplace. Pero guys, check out nyo yung palabas na Berini motorcycles. That was Kronos 15, I think. Ganda, sobrang ganda. Base bike pa lang, panalo na. Hindi ko lang alam kung magkano yon. Quality nun nakikita ko sa ano, sobrang quality. So sa 4 years kong pagmamayari ng motor na to, pagdating sa makina, ang napalitan ko pa lang ay, sige pasok ka muna, baka mabangga kita. Ang napalitan ko sa makina
Actually, hindi siya palitin eh. Pero napalitan ko yung tensioner. Pinalitan ko na para makaiwas. Kasi yun yung most common issue na itong Kiwi 0152. Pangalawa ay yung, nung nagpalit akong tensioner, cam bearing. Nagpalit ako ng cam bearing. Pina-press out ko yung lumang cam bearing. Nagpalit ako ng Japan original na Koyo. Koyo nga ba yun o NSK? Basta orig na cam bearing. Aray ko. Ano yun, kaartihan lang yun na hindi siya kailangan. Pero ayun, nakikita ko yung performance niya. Tahimik yung cam, tahimik yung head, and basta matining manakbo tong motor ko kumpara ko sa ibang CR152. Yung gamit kong langis lang lagi ay Bertamina. Other than that, wala pang palit. Yung mga side neto hindi pa nabubuksan. Well-built engine to. Napakaganda. From Kiwi CR152. And I think yung Birini, ganito din yung engine. Ayun guys, I'm gonna end the vlog here. Malapit na ako sa work. And yun, maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo ng classic, you can check out the Birini na parating. Pero kung gusto mo ng subok ko na, this Kiwi CR152. Sobrang subok na neto. Kaya, ito na yung bilhin mo. Sana laging masarap ulam nyo at sana laging malambot unan nyo. Once again, this is Van signing off. Peace out. Hehe.